Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng manonood mo, Sir Seth. Ako ito, si Timmy. At ang karanasan na aking ibabahagi sa ngayon ay karanasan ng aming kapitbahay na isa rin sa aming kamag-anak. Tawagin na lamang natin siya sa pangalan Ilad. At nangyari ito noong 2003. Si Ilad ay kadalasan gabi na umuwi at masyadong maaga din kung umalis, papunta sa kanyang taniman na mais. At kung minsan na may nasa kanyang palayan. May inaalagaan kasi itong kalabaw kung kaya't kailangan niya munang pakainin yon bago isabak sa pag-aararo. Mahilig din itong makipag-inuman kung saan-saan kasama ang mga kaibigan niya pero napakasipag din naman itong tao. At kapag lasing na, sadyang napakagalante nito na naging dahilan kung bakit malapit sa kanya ang mga bata kapag nalalasing na. Bagamat mahilig itong magpagabi sa daan ay napakamatakotin naman itong tao. Kung kaya't hindi ito nawawalan ng radyo na dala-dala kapag pumupunta ito sa mga palayan niya. Isang araw, nagkakatuwaan kami ng mga kababata ko at napagkasunduan naming takutin si Ilad kapag ginabi ito sa pag-uwi. Naghintay kami hanggang gabi pero minalas ang aming plano dahil masyadong malakas ang ulan noong gabing yon. Kinabukasan, tanghali ko na nakita si Ilad na kasalukuyang kausap si tatay. Ang sabi nito, muntik na umano siyang mabagat sa daan niya pauwi noong gabing yon. Binalaan niya si tatay na mag-ingat sa daan papunta sa kabilang sityo, kung saan ay kailangan pang tumawid sa mga palayan at dumaan sa medyo may kasukalan na kakahuyan patawid ng sityo na yon. Munti ka na ako mabagat. Buong akala ko mataas na damo lang na mayabong eh. Yun pala bagat na, sabi nito. Kung hindi pa gumalaw, hindi ko pa sana malalaman. Mabuti na lang may dala akong garab o patalim. Munti ka na ako madisgrasya ng hayop na yun. Ayan kasi Ilad, masyado ka ng gabi kong umuwi. Sagot naman ni tatay sa kanya. Ayon dito ay napasarap ang inuman nila ng kaibigan niya pagkatapos nilang mag-ani ng palay sa kabilang sityo. Tahimik na lang akong nakikinig. Habang napapangiting tumingin sa kapatid ko sabay sabi ng, nakakatapang palang tuba, no? Sabay tawanan naming dalawa. Nakikitawa na rin si Ilad habang nagsasabi ng, medyo matapang kasi yung tuba na nainom namin kahapon eh. Tuba ng buri yun. Ang buri, Sir Seth, ay kapamilya ng palma. Pero may mga tinik ang tangkay nito papuntang dahon. At ang dahon nito ay magkasing hugis ng anahaw. Pero ang buri, malaki at mataas ang puno nito. Pag ikaw nalasing mamaya, Kol, uuwi ka pa ba? Tanong ng kapatid ko sa kanya. Oo, kailangan kong umuwi. Di naman na kasi kaya ni tatay na asikasuhin ang kalabaw namin eh. Kasabay noon ay ang pagpapaalam nitong aalis na. At meron pa silang tatapusin na ani noong araw na yon. Kinahapunan, muli na namang umulan kung kaya't hindi na naman natuloy ang plano naming magkakaibigan at takutin si Ilad. Hanggang sa makalimutan na namin ang plano namin yon. Hindi ko naman inaasahan na ang dalawa ko palang kapatid na lalaki ay may balak pala silang ituloy ang una naming binabalak. Kinagabihan ng araw na yun ay isinagawa na nga nila ang kanilang plano. Maigi silang nagtago sa mataas na bahagi ng pilapil sa palayan na nasa ibabang bahagi ng maliit na burol, kung nasaan naroroon ang bahay nila Ilad. Naghintay sila doon ng mahigit kalahating oras. Pero imbis na si Ilad ang takutin nila,
ay sila pa ang natakot sa kanilang nakita. Namumutla silang dalawa na nagmamadaling pumasok sa bahay. Hindi nila dala ang mga galon ng tubig na ginawa nilang dahilan kung kaya't pinayagan silang lumabas kahit medyo madilim na. Humihingal silang napasapu sa kanilang dibdib habang dahan-dahan na umuupo nun. Kami naman ni Nanay ay nagtataka na nagtatanong sa kanila kung ano ba ang nangyari. Ay, nakita kaming San Telmo, Nay. San Telmo? Saan? Tanong ko naman. Nandun po sa may maliit na palayan sa ibabang bahagi ng bahayan ng dati nating kapitbahay. Ayan kasi, kung ano-ano pang pinagagagawa ninyo gabing-gabi na. Wika ni Nanay nun. Imbis na sumagot na ay nanahimik na lamang silang dalawa. Ako naman ay nangingiti na pumunta na ng kusina para maghain na ng hapunan. Alam naman kasi naming may San Telmo talaga sa lugar na yun, Sir Seth. May trahedya kasi na nangyari sa pamilyang nakatira doon. 5 taon bago ang mga nagpapakitang San Telmo. Sa lugar na yon ay may buong mag-anak na nakatira sa kubo na itinayo ng pamilya doon. Yero naman ang bubong at ang dingding ay karaniwang dingding na gawa sa pinipira-pirasong kawayan na karaniwang ginagamit ng mga taga-probinsya. Dayo ang padre de pamilya ng sinasabing taga-Tigbawan, Iloilo. May ugali ang taong ito na kapag lasing, Sir Seth. Palagi itong sumisigaw at madalas ay ginagawa nitong punching bag ang kanyang asawa at 2 nilang anak. Ang babae naman ay tagalugar talaga namin pero nasa kabilang barangay. Doon nakatira ang pamilya nito. Nagpatayo sila ng kubo malapit sa amin dahil sila ang naatasan ng may-ari ng lupa kung saan nakatirik ang kanilang kubo nun. Sabado ng gabi nun, nang marinig naming nagsisigawan ng mag-ina dahil nagwawala na naman ang lasing nilang ama. Rinig din namin ang impit na iyak ng kanilang ina na halatang kinastigo militar na naman ng kanilang ama. Gustuin man naming tulungan ito ng aking ama, hindi maaari. Dahil bawal sa amin ang makisali o umawat sa away mag-asawa. Maliban na lamang kung sa ibang lugar ito nangyari at wala sa mismong loob ng bahay nila. Nakakalungkot na, nakakainis isipin, di ba? Kaso ganun talaga Wala kang magagawa. Si Nanay, sa sobrang gigil doon sa padre de pamilya ng mga ito, nagbubunga nga na rin siya. At ayon, nauwi sa pag-iinom ni Tatay kahit pa may ebidensya na ay hindi pa rin umaamin na lasing. Gigil na gigil si Nanay noon kaya't inawat na namin sila baka lumala pa. Baka sila'y mag-away. Mabuti na lang talaga at hindi mapagpatol sa away si Tatay. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay tuluyan nang nanahimik ang kapitbahay namin na yon. Awang-awang mga kasamahan niya sa sakahan. Kinabukasan, dahil nagtrabaho siyang purong pasa ang katawan. At dahil siguro hindi na kinaya ng katawan niya, bigla na lang siyang natumba sa palayan. Walang nagawa sila Nanay kundi ang ipaalam ito sa pamilya niyang nakatira sa kabilang barangay. Kaagad na dinala ang alis sa sentro para gamutin. May sentro kasi sa amin noon, kung saan doon binabakunahan ang mga bata at nagsilbing check-up center na rin ng mga may sakit at pinag-prenatal na mga buntis. Dinala na din ng mga tao ang mga bata para din magamot ang mga pasa nila at mabigyan ng makakain. Dahil napag-alaman nila na wala palang hapunan na mag-ina nung gabi tapos bugbog sarado pa. Masyadong masalimuot ang sitwasyon ng mga anak na yon. At dahil din sa natuklasan ay ikinulong ang lalaki ng mahigit 6 na buwan. Hindi din naman kasi nagdemanda ang Ale. Ang katwiran niya, ayaw niyang lumaki ang mga anak niya na walang ama. Kaya ayon, nakalabas din ang hayop nilang ama.
Pinagharap pa sila sa barangay. Nung araw, Sir Seth, nangako pang lalaki na magbabago na daw siya at hindi na niya sasaktan ang mag-ina niya, na maging isa na siyang mabuting ama. Pero kinagabihan nun, yun na pala ang huling gabi ng mag-iina. Nung medyo maaga-aga pa ay naririnig pa namin silang nagtatawanan. Ang saya nila kung kaya't napanatag na din kami mga kapitbahay nila noon. Nasabi pa nga ng mga magulang ko noon na sana magtuloy-tuloy na ang magandang samahan ng magpamilya. Hanggang sa sumunod na araw, nagulantang ang lahat sa balitang natanggap. Mag-aalas 6 ng umaga nang may dumaan na magsasaka sa bakuran ng bahay ng mag-anak na yon. Nang nakita niyang may dugo na umaagos sa lupa galing sa loob ng bahay ng mag-anak. Tinawag niya ang nakatira doon pero walang sumasagot. Pero sa lakas ng boses ng magsasaka, kagad naming narinig yon. Gawa ng kasalukuyan din kaming humahanda para sa pagpasok sa eskwela. Lumabas si nanay at tatay at pumunta doon sa bahay. Sumunod na din si Ilad na noon ay nagkakape. Bitbit pa nito ang tasa niyang may laman na kape nang tumawid sila sa may kaiksiang pilapil papunta sa bahay ng mag-anak. At doon na naglakas loob si tatay at ang isa pang magsasaka na buksan ng pintuan. At doon nila nakita sa higaan nila ang mag-iina na wala ng buhay nun. At animoy mga hayop na tadtad ng taga ang kanilang mga katawan. May mga busal pa ang bibig na punong-puno ng dugo. Ang padre di pamilya naman ay nakabitay sa kawayan na nagsisilbing bim ng kanilang bubungan. At sa baba nito ay ang mahabang itak na ginamit nito sa pagtaga sa kanyang mag-ina. Ang upuan na ginamit niyang patungan para maibitay ang kanyang sarili sa lubid na itinali niya sa kanilang balayan. Sa sobrang gulat ay kaagad silang naduwal sa karumal-dumal na pagpatay. At ang lansa ng dugo na nakakalat sa buong sahig ng bahay. Kagad silang tumawag ng mga pulis at barangay dahil sa nangyari. Kami naman ay nanghina talaga ang mga tuhod namin nun. Sabay kasi kaming pumapasok sa school ng dalawang bata doon at dahil nga sa nangyari ay pinili ni nanay na wag na muna kaming pumasok sa eskwela nung araw na yon. Hindi din kami pinalapit sa bahay ng mga biktima sa kadahilan ng ayaw nilang masaksihan namin ng ganong karumal-dumal na pangyari. Hindi na pinatagal ng pamilya ng babae pa ang lamay at inilibing na rin nila ang mag-ina. Ayaw pa sana nilang isama sa paglibing ang labi ng lalaki pero wala naman silang magagawa. Ni isa ay walang dumating sa pamilya nito. Kahit na ipinagpanawagan na nila ito sa mga istasyon ng radyo. Kung kaya't ang ginawa ng barangay kapitan ay hinanapan na lamang ito ng libingan sa isang sementeryo kung saan hinuhukay at inililibing lamang sa lupa ang kabaong ng patay. Maging sa simbahan, hindi na ipasok ang bangkay ng lalaki. Gawa ng namatay ito sa pamamagitan ng pagbigti. Mabilis na lumipas sa mga araw, linggo at buwan, at dumating na ang araw ng mga batay, kung saan naranasan ni Ilad ang nakakapangilabot na karanasan nang minsang dumaan siya sa bakuran ng bahay ng mag-anak na ito. Nobyembre 1, taong 2003. Ginabi si Ilad sa pag-uwi dahil napasarap ang kwentuhan nila ng kanyang pinsan na nakatira sa kabilang sityo. Pasado 10:00 na ng gabi nang dumaan siya sa bakuran ng pamilyang ito. Nang malapit na siya, may narinig siyang umiiyak. Nilakasan na lamang niya ang loob niya dahil wala na siyang ibang madadaanan kundi doon lang talaga. Habang palapit siya ng palapit, ay palakas ng palakas ang naririnig niyang mga iyak nun. Pero hindi man lang makasigaw ang mga ito dahil para bang may mga busal ang mga ito. At naririnig din niya ang pabulong pero gigil at galit na boses ng isang lalaki.
Pero sa hindi niya malamang dahilan, ni isa, wala man lang siyang naintindihan sa mga sinasabi nito. Nanginginig siyang nakatayo habang nakikinig at marinig niya ang tunog ng biglang pagtaga sa mga nasa loob ng bahay. Nanlambot ang kanyang tuhod sa narinig nun at hindi niya na namalayan na napaihina pala siya sa kanyang pantalon habang sumisigaw ng malakas. Nadagdagan pa ang takot niya nang makakita siya ng mga animoy, bolang apoy na kulay asul na tila nagliliwanag sa loob ng bahay. Sigaw siya ng sigaw pero wala man lang nakarinig sa kanya. Kung kaya't nagpikit na lamang siya ng mata, nanalangin habang tumatakbo patawid ng pilapil ng palayan. Naganda hulog-hulog pa siya sa palayan nun. Kaya naman kinabukasan nun, aakalain mong may ipo-ipong dumaan sa palayan kung saan nahulog si Ilad. At dahil sa nangyari ay kaagad na nag-ambag-ambag ang mga nakatira sa amin para mapadasalan ang bahay na yon. Makalipas ang isang araw ay ipinagiba na ng kapitan ang tahanan ng mag-anak at palagi na silang isinasama sa panalangin ng bawat pamilya para sa mga biktima. Kami naman ay hindi na nagpapagabi o sa pag-uwi nun. Medyo humupa na ang negatibong enerhiya sa daanan na yon. Simula nang laging ipinagdadarasal ang mga nasawing biktima. Isang araw, muli na namang ginabi si Ilad sa pag-uwi. Medyo nagmamatapang pa siya sa pagdaan sa lugar na yon. Pero ang tapang niya ay napalitan ng takot at hilakbot nang muli siyang makarinig ng mga pag-iyak at ng tinig ng isang mabalasik na animoy, tinig ng isang demonyo. Nagsimula na namang manginig ang tuhod ni Ilad kasabay ng panginginig ng kanyang katawan. Halos hindi na siya makagalaw. Pero pinilit niya pa ring makakilos para lang makaalis sa lugar na yon. Kahit pa parang puputok na ang tenga niya sa mga naririnig niya at sa takot na kanyang nararamdaman. Sa awa ng Diyos ay nagawa naman niyang makaalis sa lugar na yon. Habol hininga siyang nakatawid ng pilapil at makarating sa bahay namin na siyang dadaanan niya papunta sa kanila. Pinainom naman siya ni tatay ng tubig hanggang sa makaipon na siya ng lakas at makakaya niya ng umuwi nun. At para masigurado ang kanyang kaligtasan, inihatid na lamang siya ng aking ama pauwi. Lumipas sa mga araw ay lumipat na kami ng tirahan. Gawa ng halos hindi na kami makaalis kapag hapon dahil natatakot kaming dumaan sa lugar na yon. At para maiwas kami sa trauma sa mga nangyari ay nagdesisyon na lamang ang aking mga magulang na lumipat ng tirahan. At simula nun, wala na kaming narinig pa tungkol sa mga pangyayari sa lugar na yon. Lumipat na rin sila Ilad ng kanilang tirahan sa ibang lugar para maging tahimik na ang kanilang pamumuhay. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako nga po pala isa sa mga matatawag na silent listener ng programa mo. Kaltiyak, wala pang ilang minutong nakikinig sa kwentong nilalahad mo. Tulog na ako. Pero sinisigurado ko naman na tinatapos ko ang buong kwento kinabukasan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mel. Lumaki sa isang lugar sa Region 3. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar at hayaan na mga kaibigan at kapamilya ko ang magulat sa aking ibabahaging kwento. Ang aming lugar ay napapaligiran ng iba't ibang klaseng puno at halaman. May hahalin tulad mo ito sa gubat gawa ng masukal ang kapaligiran. Ang mismong nadadaanan lamang namin noon ay ang daan na kailangang tabasin kapag matataas na mga talahib. Sobrang layo nito sa mga kapitbahay.
Tama ang inyong naisip sa itsura nito. Pagpasok pa lang sa may gate namin ay damuhan na. Sabihin na nating nasa 50 steps mula sa pagpasok ay doon mo palang mararating ang aming tahanan. Nasisilayan naman ito sa labas pero may mga punong mangga pa din ang nakapalibot dito. Nais ko pong ibahagi sa mga makikinig ang aking munting karanasan sa aming tahanan. Ilang taon na ang nakakalipas. Nasa second year college pa lamang ako noon, taong 2008. Ang sumunod na kapatid ko sa akin ay nasa 3 taong gulang pa lang. Kaarawan niya noong araw na yon. Masaya naming ipinagdiwang ang kanyang kaarawan sa simpleng salo-salo kasama ang buong pamilya. Naglaro kasama ang aming mga pamangkin at pinsan. Dumating din ang iilang bisita noong araw na yon. At pagsapit ng gabi ay nakaramdam na kami ng pagod. Sabay-sabay na kaming nagsipuntahan sa kwarto at magpapahinga. Kasama ng aking kapatid ang aking ama at ina at ang aming bunso na nasa 1 taong gulang pa lamang noon. Ako naman ay pumasok sa kwarto. Ang kwarto ko ay mayroong isang cabinet at ipinamana pa ito ng aking lola, ina ng aking ama sa amin. Nilalagyan namin ito ng mga lumang damit, ibang kagamitan at mga litrato na galing sa aking kapatid na nasa abroad, na sa sobrang dami ay pili lang ang nakalagay sa mga photo albums. Maganda pa yung cabinet na ito, pero mas matanda ito sa aking ama. Nung gabing yun dahil sa pagod na nararamdaman ay napili kong maiga sa lapag para maging komportable. Inilatag ko ang foam at ang sapin nito. Ang pwesto ng pagkakahiga ko, Sir Seth, ay nakapahalang sa tapat ng lumang cabinet. Bali ang ulo hanggang bewang ko ay nakatapat sa cabinet at ang paanan ko naman ay nakatapat naman sa aking higaan. Habang nagmumuni-muni ay pumikit na ako. Nakapatay na kasi ang mga ilaw at ang tanging liwanag ko na lamang ay ang maliit na blue na ilaw na isinasaksak ko. Hindi ito masyadong maliwanag. Sa aking pagkakapikit ay parang nararamdaman ko ang lalim ng aking diwa. Gusto ko mang imulat ang aking mga mata. Hinayaan ko na para tuloy-tuloy na akong mga tulog. Ilang minuto ang lumipas ng gabing yon. Parang nanlalamig ang aking pakiramdam. Naisip ko na baka makakaranas ako ng sleep paralysis. Noong mga panahon kasi na ito, parang madalas na akong nagkaka-sleep paralysis noon. Nasasanay na rin ako sa magiging pakiramdam. Magiging pamilyar ang pakiramdam. Ang alam ko lang ay hindi ako makakagalaw. Walang boses na lumalabas at kung igagalaw mo lang ang daliri sa kamay o paa. O kaya naman ay lagi kong ginagawa ay kinakagat ko ang aking dila para ako'y magising. Pero nang gabing yon, kakaiba. Hindi sumagi sa isipan ko na mararanasan ko ang nakakatakot na pangyari sa buhay ko. Nanlalamig ang aking pakiramdam na may pabutil-butil na pawis nun. Kinikilabutan din ang buong katawan ko at hindi ako makagalaw sa aking tihayang pagkakahiga. Pinilit kong galawin ang kamay kong magkahawak sa ilalim ng aking dibdib pero hindi pa rin ako magising. Sinasambit ko ang mama at tatay pero walang lumalabas na boses sa aking bibig. Hanggang sa imulat ko ng konti ang aking mga mata. Itinuon ko sa aking gilid ang aking paningin. Nang may napansin ako na may lumabas na babae sa lumang cabinet ni Lola. Ang nakikita ko lang noon ay ang paa niya at dulo ng kanyang palda. Pumikit ako ulit. Pinipilit kong gumalaw o kumawala sa aking pagkakahiga. Takot na takot ako. Nang walang ano-ano ay biglang naramdaman ko na may umupo sa gilid ng foam sa tabi ng aking bewang.
Sinilip ko ulit yun. Sinigurado kong tama ang nakikita ko noong mga panahon na ito. Babaeng nakaputi na may mahabang buhok hanggang sa parang humarap siya sa akin noon. Nang biglang papalapit ang kanyang ulo sa mukha ko ay ipinikit ko ang aking mga mata dahil ayaw kong makita kung ano man ang itsura niya. Yung takot ko noon, konting-konti na lang ay mawawalan na ako ng malay. Yung puso ko sa sobrang kabog ay gustong kumawala sa dibdib ko. Naramdaman ko ang buhok niya na bumagsak sa mga pisngi ko at alam kong napakalapit na mukha niya sa akin na para bang merong ibinubulong. Tama nga ang aking pakiramdam dahil bigla siyang bumulong sa akin na mga katagang, "Maligayang kaarawan." Pinipigilan kong huminga ng mga sandaling yon. Pawis na pawis din ako at sobrang ninerbiyos. Hanggang sa naramdaman ko na lumayo na ang ulo niya sa mukha ko. Sinilip ko na naman siya noon. Nakaupo siya at dahan-dahang tumayo at bumalik sa loob ng lumang kabinet. Pinilit ko na kumagat sa dila ko para tuluyan na akong magising. Nang tuluyan na akong makagalaw, punong-puno ng pawis at takot ako sa kako, nanalangin sa Amang Panginoon. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon. Lumabas na ako ng kwarto at nanood na lamang ako ng palabas sa DVD player. Kinabukasan na ikinuwento ko ang nakakatakot na karanasan ko niyon sa aking ama at ina. Hindi sila naniwala o sadyang ayaw lamang nilang bigyan ng kahulugan ang pangyayaring yon para hindi na rin ako matakot na matulog sa kwarto ko. Sinabihan na lamang nila ako na lagi at wag na wag kong kakalimutan ang manalangin bago matulog. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Maraming salamat sa bagong miyembro ng YouTube natin, sa membership natin sa YouTube. Thank you po Arthur Blast and Evelyn Valles. Salamat po sa inyo. Happy 1 month kay JR Saclet. Happy 3rd Charmaine Espina and Luna. Happy 4th Glenda Valdivia. Happy 5th Tina Rosas. Happy 7th Babylin Dading Abbas and Sassy. Happy 8th Richard Diogenes Cipriano. Happy 9th M. Happy 19th Hanili Loyola. Happy 20th Jeff Cordeta. Happy 21st Egypt. Happy 27th Benji Gallardo and happy 37th Carmelita Mabanag. Sa mga nag-message naman, pibatiin ko lang ng happy birthday si E.G. Puzon. October 15 belated happy birthday. Maraming salamat mo sa suporta. Good morning Sir Seth, pabati po ulit ako sa aking asawa na si Neil Brian Caspillo from Wifey Crisilda. Pa-shoutout po sir sa mga pinsan ko na si Liza, J-Boy at Jovelyn. Nanhawa ko na rin sa pakikinig sa iyo. Naka-speaker pa kong makinig sa listener from Lower Kabangkal, Lazi, Sikihor from Jeric Ugdol. Shoutout din kay Rian Riales. Sir, pa-shoutout request naman po sa girlfriend ko na si Manilyn. Kasama ko makinig ng mga kwento nyo habang kami ay kumakain. Naging libangan na po namin ito. Kayo din po ang gumigising sa akin kapag inaantok ako dahil madaling araw kong gumigising para mag-prepare ng almusal. Malaking tuling din po sa pagtanggal ng antok ko sa trabaho. May isang request lang po sana ako. May mga sender po kasi kayo ng story na kadalasan may nauna ng story na dapat yun muna ang pakinggan. Sana po maglagay din po kayo ng mga link para doon. Maraming pong salamat. Ayun. Salamat sir. Ayun mga kagiliw. From Sir Blas Arthur. Ayun mga kagiliw. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas po ulit.